kahalagahan ng pagdalo. Ayan. Bakit po ba napakahalaga para sa Diyos yung pagdalo sa gawain? Bakit kinakailangan na tayo po ay palagi ang present sa gawain ng ating Panginoon? Sabi po ng Biblia, okay, sa aklat po ng mga Hebreo, chapter 10, verses 23 to 25, ito po ang sinasabi ng Biblia. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Okay, so sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay mananalangin, magpapasalamat sa pagkakabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, salamat po sa mga oras na ito na kami po ibinigyan mo ng pagkakataon na mapakinggan ang buhay at makapangyarihang mong mga salita. Salamat sapagkat pinagkalooban mo kami ng buhay para makapagpatuloy, O Diyos, Lord God, sa itong ibabaw at magkaroon kami ng pagkakataon na magsisi at magbago ng aming pong mga lakad. Salamat din sapagkat kami, O Diyos, ay iniligtas mo at binigyan mo din, Lord God, Panginoon, ng pribilehiyo na ikaw po ay patuloy namin makilala. Sa aming gagawin pong pag-aaral ay ipagkaloob mo sa amin ang kapahayagan ng iyong mga salita upang maunawaan namin, Lord God, ang sakdal mong kalooban at nang sa ganoon ay maging daan po ito ng kalakasan namin sa aming pong pagpapatuloy na ikaw po'y aming pag-ipunan. Gamitin mo kasakapan ng iyong abang lingkod bilang instrumento lamang ng kapahayagan ng iyong mga salita. Thank you, Lord, purihin ka. Sumayo ang papuri, pagtakil at pagsampalatay kay dalangin namin. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Now, sa ating pong nabasa, okay, ay pag-aaralan po natin kung bakit napakahalaga ng pagdalo. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag nating kaliligtaan, huwag nating kalilimutan ang pagdalo sa gawain. Okay? Bakit in-emphasize ng Bible yung salitang huwag kalilimutan? Ano po ba ang mga pagpapala at maging yung sumpa? Okay, pagpapala sa pagdalo at maging sumpa doon naman sa hindi pagdalo sa mga pagtitipong kagaya po nito. Kasi marami pong mga tao, inaakala nila, okay lang, kahit na makadalo, wala namang problema. Mabait naman ang Diyos. Tama? Nauunawaan naman ako ng Diyos. Kadalasan yan po, ang maririnig nating katwiran ng marami. Mabait naman ang Diyos, nauunawaan niya ako. Tama naman po, nakakaunawa ang Diyos. Mabait ang Diyos. Pero ang tanong ay hindi po patungkol sa Diyos. Ang tanong ay patungkol sa iyo. Ikaw ba nakakaunawa ng hinihingi ng Diyos na araw para siya naman ay pagkalooban natin ng ating pasasalamat at papuri? Ikaw ba ay mabuti sa kabila ng kabutihan ng Diyos? Ikaw ba ay mabait para siya ay ating paglingkuran at pasalamatan? Tayo ba ay tumatanaw ng napakalaking utang na loob sa Diyos sa mga buhay at hininga na ipinagkaloob hindi lang sa atin, kundi maging sa ating pong mga mahal sa buhay. Kaya ating pong tutuklasin mula sa salita ng Diyos yung kahalagahan at bakit nire-require. Okay? Pag sinabi pong nire-require, ano pong ibig sabihin mo? Ibig sabihin, needed, kailangan. Kung tayo po ay kukuha, di po ba, ng mga dokumento, meron pong mga hinihinging requirements. Halimbawa, birth certificate, para malamang ikaw yung taong yon. Okay? Barangay certificate,
police clearance para malaman ng mga tao, okay, malaman po ng pagkukuhaan mo ng mga papeles na wala kang kaso. Okay, ikaw ay matino at mabait na mamamayan sa inyong lugar. Walang reklamo. Ngayon, kung yung mga ganun pong bagay ay nanghihingi po ng mga requirements, ganun din po ang Diyos. Ang Diyos meron siyang hinihinging requirements upang ang tao ay mapagpala at makaranas ng tunay na kaligtasan at kapayapaan. So pag-aaralan po natin, okay? Now, yung pagdalo po sa gawain, ito po ay hindi lamang po ito sinasabi ng mga pastor at mga mangangaral na, o dumalo kayo. Hindi po namin pinipilit ang sino mang dumalo. Pero yung pagdalo ay isa pong kautusan mula sa ating Panginoon. Hindi po si pastor, hindi po kung sino mang tao ang nag-utos na ang mga tao ay dumalo sa gawain para makinig ng kanyang mga salita, magpasalamat at sama-samang magpuri. Ang Diyos ang nagsabi. Ito po ang sabi, okay, ayan, ang sabi yan muna, Sister Linya, ang pagdalo ng gawain ay isang utos mula sa Panginoon. Ayan. Utos pala ng Diyos yung tayo'y dumalo, sumama, umaten sa mga gawain. Ito pong sabi ng Exodo, chapter 20, verses 8 to 11. Pakinggan po ninyo. Para nang sa ganun ay malaman nyo na hindi yan utos ni pastor. At si pastor hindi po namimilit sa mga taong dumalo. Pero bakit po tayo nagpapaalala? Kasi utos yan ng Diyos eh. Kung paano may utos ang gobyerno. Ano po yung utos ng gobyerno? Lahat po ng tao dapat nagbabayad ng buwis. Okay? Lalo-lalo na po yung mga nagtatrabaho na meron pong minimum na sahod. Pero below minimum, hindi po nire-require ng gobyernong magbuwis. Bakit? Kasi nga, bakit pababawasan? Wala na nga sa minimum wage. Pero lahat ng mga nagtatrabaho na meron pong tinatawag na minimum wage, kinakailangan hinga ng buwis. At hindi pwedeng hindi ka bubuwisan dahil kung hindi, ikaw po'y kakasuhan bilang paglabag sa saligang batas na itinakda ng pamahalaan ng isang bansa. Amen. Ganon din po sa Diyos. Ang Diyos, meron po siyang karampatang utos para ang mga tao ay gumawa at yun po'y sa pamamagitan ng pagdalo. Ito po sabi ng Bible. Lagi mong tandaan, ibig sabihin laging tandaan, wag daw kakalimutan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ito palang araw po ng gawain, ito pala yung araw ng pamamahinga. Day off. Okay? Yung day off ng Panginoon ay iba po sa day off ng mundo. Kadalasan, pag tayo po yung nagde-day off, hindi naman namamahinga ang marami. Yung iba naglalaba, naglilinis ng bahay, yung iba namamasyal. So, hindi namamahinga. Amen? Pero ito pong pamamahingang tinutukoy ng Biblia ay pamamahingang espiritual upang tayo po ay makaranas ng pagdalaw ng Diyos. Maranasan natin yung Diyos sa panahon na tayo po ay sumasamba. Kaya sabi niya, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. So sa loob ng 6 na araw, mula Lunes hanggang Sabado, dapat tapos yung lahat ng gagawin mo. Hindi ka pwedeng magsabi, Lord, kailangan ko mag-overtime ng linggo, hindi ko natapos eh. Kung hindi mo natapos yan hanggang Sabado, okay, wag mo nang tapusin. Kinakailangan dumalo ka sa gawain at Lunes mo na ulit balikan yung hindi mo natapos na trabaho. Pero sabi diyan, okay, 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sino man. Yun sinasabi ni Brother Julie. Pinatatrabaho o hindi? Hindi. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayag sa inyo.
Hindi lang pala kayo, yung mga anak ninyo. Okay? Dapat nasa gawain. Yung manugang, yung biyenan, yung bilas, yung balae, yung bayaw, lahat dapat nasa gawain. Okay? Hindi pinapahintulot ng Diyos na magtrabaho. Pati po yung mga alipin, yung mga workers natin, nire-require ng Lord, walang trabaho. Dapat nasa gawain lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan tayo ng Lord na 6 na araw. Kulang pa ba yung 6? Sobra-sobra na yun. Sa isang araw, hindi naman buong araw hinihingi. Tama ba, Brother Julie? 2 oras nga lang, biro mo kagaya nito, alas 10 hanggang alas 12, may libre pang pagkain. Saan ka makakakita mo? Sa iba, walang libre. Tama ba, Brother David? Almost lahat po ng bagay may bayad. Doon po sa lugar namin, pag tumungo kayo sa Kamay Nilaan, magtatanong ka lang, may bayad. Saan po ba rito yung bahay ni Minda? Ay, magbigay ka muna ng 5. 5 sa pagtatanong, 10 sa pagtuturo, at pagsasama ka namin 20. O, di ba? May bayad na lahat eh. Pero dito, binayaran na ng Diyos maging ang kaligtasan ng kaluluwa mo, wala ka lang ibang gagawin, dadalo ka na lang. Hindi pa magawa. Bakit kami nagtsatsagang umaten? Bakit kami nagtsatsaga na kahit tayo lang nagpapatuloy tayo? Kasi utos pala ng Diyos. Okay lang kung utos ng tao. Minsan pala, pag utos ng tao, nasunod tayo eh. How much more kung Diyos yung nagsabi? Ang sabi ng Lord, lagi mong tandaan, ibig sabihin, wag mong kakalimutan. Kalimutan mo na ang kumain, kalimutan mo na ang matulog, kalimutan mo na ang magtrabaho, kalimutan mo mag-toothbrush, maligo, pero wag mong kakalimutan ang pagdalo, kasi mahalaga yon. Ikaw at maging ang iyong mga anak, sabi diyan. Yung iyong mga alipin, yung mga manggagawa sa inyo, wag mong patrabahoin, dapat ka nire-require. Wala trabaho kayo ha, lahat tayo nasa gawain. Pag kayo ay wala sa gawain, tanggal sa trabaho, dapat sana ganun. Amen? Kasi ganun po ang Diyos eh. Sabi niya, dapat lahat po ay magbibigay ng oras at panahon sa gawain sapagkat yan po ay utos ng Diyos. At hindi lamang, ito pa po, verse 11, 6 na araw kong nilikha ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Tingnan mo, pati nga Diyos na mahinga. Amen. Even yung Lord na mahinga, nung ginawa niya yung langit at lupa at tapos niya nang gawin, na mahinga ang Lord. Teka lang, wait lang. Tama na muna, tapos na eh. Okay? Tama na muna. Yung aking pagpapagal kasi nakompleto ko ng gawin. Kung yung Lord na mahinga, tayo pa kayang mga tao? Kaya ngayong 7 araw, inilaan niya raw yan para sa Kanya upang ang mga tao matuto rin magpahinga. Diba? Kaya sabi ng Bible sa Matthew 11, verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mahalaga sa Lord na ang kanyang mga nilikha't nilalang ay namamahinga at yun pong pagpapahinga na yun ay sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain. Okay, kasi utos niya yan. At ito pa pala, yung Leviticus 23 verse 3. Sabi nito, 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo ay magpapahinga. Iyon ay araw na banal na pagtitipon. Huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Saan man kayo naroroon, iyon ay araw ng pamamahinga para kayo. Saan ka man nakatira? Luzon, Visayas, Mindanao, Amerika, China, Africa, saan ka man naroroon, pagdating ng araw ng linggo, dapat nasa gawain ka. Yan daw ay banal na pagtitipon. Banal na pagtitipon pala itong ginagawa natin. Kasi itong ginagawa natin ay kabanalan sa paningin ng Diyos. Hindi naman tayo nag-iinuman dito. Hindi naman tayo nag-chichisibisa dito. May ginagawa natin, nag-aaral ng salita ng Diyos at sumasamba. Amen. Kasi nga,
banal na pagtitipon. Hindi tatawaging banal na pagtitipon kung merong alak sa ating harapan. Amen. Hindi banal na pagtitipon kung may baraha sa ating harapan. Hindi banal na pagtitipon kung chismisan yung ating pong aatupagin. Ang banal na pagtitipon ay mga gawaing banal. Kaya nga po, yung pangalawang points natin, sa pagdalo ng gawain tayo ay pinababanal ng Diyos. At sa gawain po ng Panginoon, dito po natututo ang mga taong maging banal. Kasi hindi ka naman magiging banal sa ibang lugar eh. Punta ka ng Cabaret, magiging banal ka ba dun? Magiging makasalanan ka lalo. Siyempre makikita mo yung mga nagsasayawang babaeng mga nakahubo. Punta ka ng sugalan, magiging banal ka ba dun? Lalo kang magiging masama. At maisipan mo pa na ibenta yung mga ari-arian mo, pati siguro asawa mo, pag wala ka ng pagsugal. Oh. Sa sabong, meron bang pagpapakabanal doon? Wala. Makakahanap ka lang ng kaaway doon. Lalo pag natalo ka, nagpustahan kayo, pero wala ka lang palang mamusta. Hello? Sa paninigarilyo, pero kabanalan, wala. Dito tayo nakakaranas ng tunay na kabanalan. Dito mo nauunawaan, bawal pala ito. May mga pinagbabawal ang Diyos. Amen. Kung paano may pinagbabawal yung gobyerno. Bawal na gamot, pwede o hindi? Hindi, bakit? Bawal nga eh. Bawal tumawid, pwede hindi? Di ba hindi? Bakit? Bawal nga eh. Pero kadalasan, kung ano pa yung bawal, yun yung gusto natin. Hello? Bawal na pag-ibig, pwede hindi? Hindi, bakit? Bawal nga eh. Pero dito, sa ating pong ginagawang pagtitipon, pinababanal tayo ng Panginoon. Amen? Dito natin nauunawaan at nalalaman kung ano yung gusto ng Diyos at kung ano yung ayaw niya. Pag nasa bahay ka lang, malalaman mo ba kung ano yung gusto ng Diyos? Malamang yung gusto ng mister mo, ang malalaman mo, gusto ko ng kape, pagtimpla mo ko. Di ba? Gusto kong kumain. Gusto ko ng masahe, hilutin mo pa ako. Hindi kagustuhan ng Diyos, kundi yung kagustuhan ng ating mga mister at mga misis, yung ating mapapakinggan pag nasa bahay ka lang, kaya dapat nasa gawain. Sabi ng Bible, sahin po natin, sa aklat na Ezekiel 20 verse 12, ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga, para maalala nila na akong si Yahweh, ang nagpapabanal sa kanila. Yung Diyos pala ang nagpapabanal sa atin. Alam niyo po ako, dati po akong manginginom. Amen. Naging addict po ako nung ako'y kabataan. Ako po ay naging babaero. Marami po akong naging babae, lalo ng kabataan ko. Amen. Kahit pa paano naman siguro si Pastor may itsura. Amen. Masama nga lang. Amen. Kahit pa paano si Pastor, di ba may itsura. At nung kabataan ko, marami po akong mga nagkakagusto nung ako'y kabataan. Pero, napag-alaman ko, nung ako po'y natutong dumalo sa gawain, na yung mga bagay na akala ko noong tama, mali pala. Hello? Kaya, inalis ng Diyos yung sigarilyo, inalis ng Diyos yung alak, inalis ng Diyos yung pagiging babaero, inalis ng Diyos yung lahat ng mga bisyo. Sa paano na ialis yun? Eh, wala naman tayong kakayanan na kahit taon-taon kang New Year's resolution, hindi ka mababago malibang baguhin ka ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo, sapagkat ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Eh, hindi ka nakapag-isa. Amen? At ang pag-iisa ay nasa gawain ng Diyos. Saan po ba kinakasalan? Magsikiro. Sa simbahan. Doon sila pinag-iisa. Di ba? Ngayon, si Kristo at ikaw pinag-iisa sa gawain, eh wala ka. Paano kayo magiging isa? Hello? Naunawaan natin kung bakit nga sagrado yung kasal. Kasi sa simbahan, sa gawain, pinapag-isa yung magkahiwalay.
Pinagbabati yung mga kaaway, di ba? Mga kapatid, pag meron pong mga sumbong na nagkaroon ng pagtatalo, inaayos saan? Sa church. Di ba? Pastor, nag-away kami ng mister ko. O di inaayos natin sa church kasi dito sa gawain, dito tayo pinagpapabanal ng Diyos. Yun ang sabi niyo. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga para maalala nila ako si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ang Diyos yung nagpapabanal at hindi ang tao. Amen? Kaya mahalaga na tayo po ay nasa gawain para tayo po ay matuto kung paano maging banal. Dati po yung suot ko nun hip-hop eh. Totoo po. Tapos marami po akong mga bakal-bakal dito. Kala mo mga mambabakal eh. Yung mga bling-bling. Tapos yung sombrero ko dun eh. Papalit hip-hop talaga. Hey yo, what's up? Mga ganun-ganun pa tayo. Kasi wala tayo sa Lord eh. Pero nung nakakilala tayo kay Kristo, at nung ako'y nagsimulang umating sa gawain, nakita ko na yung mga nasa gawain, mga ayos yung suot, nakabaro. Kaya po nung ako po yung nakakilala sa Lord. Sumunod na gawain, nagbarong ako. Kaya po yung mga kapitbahay namin, nung pinagtatawanan ako, oh, John, saan yung libing? Kasi nakabarong ako kasi, ang pagkakaalam ko, pag nasa gawain ka, dapat ganun ang suot mo. Bakit? Doon po sa gawain, tinuturo ang kabanalan. Tinuturo po ba yan sa nightclub? Hindi. Ang kabanalan itinuturo sa gawain, sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos. Diba? Lahat ng nasa gawain, puro banal eh. Banal na salita ng Diyos. Banal na pulpito. Banal na hain. Banal na gawain. Lahat po ng mga nasa gawain at simbahan ng Panginoon, pinagpapabanal ng Diyos. At kung ikaw man ay naroon, magugulat ka isang araw, aba, banal ka na rin. Amen. Paglabas mo, puri ng Panginoon, bagong-bago ka ng nilalang. Amen. Dati palabura ka, ngayon praise the Lord, hallelujah. Bakit? Pinagbabanal ng Diyos ang mga taong dumadalo sa kanyang gawain. Hello. Amen. Dati, mahilig kang manlait ng kapwa. Ngayon, hindi na. Iniibig at minamahal mo sila. Dati, punong-puno ka ng galit sa puso na makita mo yung kaaway mo, malayo pa lang, namumuhi ka. Hanggat maaari, ayaw mo siyang makita. Pero pag ikaw ay patuloy na dumado sa gawain, bibigyan ka ng pusong mapagmahal dahil pinababanal ng Diyos ang kanyang mga anak sa gawain. Amen. So napakahalaga pala ng gawain, no? Kasi dito tayo nagkakaroon ng tamang proseso. Amen. Sino na po ang nakapagtrabaho sa isa pong niche? Yung paggawa na halimbawa ng hotdog. Di ba? Brother Julie, meron na ba kayong ganong experience na nakapagtrabaho kayo? Halimbawa, paggawaan ng damit. Sa paggawaan ng damit, nagsisimula yan sa tela lang eh. Di ba? O nga pala, sila mama na, may factory po sila dati ng stop toys. Yung gumagawa po ng mga stop toys, mga manika. Amen? Bago po maging manika o maging stop toys, isang stop toys, maraming proseso pinagdadaanan. Amen? Nagsisimula yun sa paggawa ng mga pattern, kung ano yung magiging pattern ng kamay, ng ulo, ng paa. Amen? Dinidesign, dinudrawingan po nila Papalo, nila Sister Ninya, paano po makakalikha ng kabuuan ng itsura ng stop toys na ipinagagawa ng kliyente nila. Hello. Amen. Hindi naman ibig sabihin sinabi ng kliyente, gusto ko ng teddy bear. O ito po, meron na. Ano yun? Magic? Wala pong ganun. Kaya, kung sakasakali na tayo ay may pangit na ugali noon, habang dumadalo ka, magugulat ka, unti-unti kang binabago ng Diyos. Amen. Yung tatay ko po nun, puro mura, si Pastor Elmer. Every time na, siyempre, dating sundalo yun eh. Amen. May baril. Every time na may PI. Puro puto kutsinta. Puto kutsinta naman. Kung siyempre nakakilala sa Panginoon, siyempre nabago na. Dumating yung point na muntik-muntikan po kaming mabangga ng isang L300. Sa galit ng tatay ko, bumaba eh. Kumuha ng baril.
Magmumura sa, "Poo!" Naalala niya, born again siya. Naalala niya, anak siya ng Diyos. Kaya imbis na magmura, "Poo! Rihin ng Panginoon." Totoo yun. Bakit? Kasi, yung pagbabago at pagpapabanal ay nagaganap. Yung proseso nagaganap sa gawain. Amen. Dati kang bakla, dati kang tomboy, nung dumalo ka sa gawain, nalaman mo na ayaw pala ng Diyos ng pagiging bakla, ayaw niya ng pagiging tomboy, nabago ka. Saan? Sa gawain. Kaya mahalaga yung gawain. Yung iba hindi mo makita ng iba yung kahalagaan ng gawain. Okay lang, hindi ako makadalo. Mali. Parang ganito sa school. Pag ikaw ay umabsent ng isang beses sa school, na mismo yung lesson na mapag-aaralan. Alam niyo po, naawa nga ako sa aking mga anak, sila Eugene at Neo. 2 taon po kasi tumigil sila sa pag-aaral. Ako po yung nalungkot kasi nga, dahil sa hindi po nila nagawang matutunan yung mga lumipas sa taon na hindi sila nakapasok, nung dumating po yung exam, wala silang alam. Bakit? Kasi yung mga napag-aralan ng grade 6, 7, 8, yung mga ganon, hindi po nila natutunan, kaya wala silang maisagot dahil hindi nila napagdaanan yun eh. Hello? Ganon din po dito. Pag hindi ka dumalo at na mismo yung pagdalo, yung salita ng Diyos na napakahalaga na magbabago sana ng buhay mo, nasayang. Amen? Sayang yung pagkakataon na meron sanang binago ang Diyos sa iyo. Hindi ka umaten. Dahil ba, napuno ka ng galit, napuno ka ng sama ng loob. Yung preaching nung linggo patungkol sa paano tatanggalin yung galit. Na mismo. Kaya, hindi mo nalaman yung sikreto kung paano matatanggal ang galit. Kaya kahit umaaten ka ng ibang panahon, galit ka pa rin. Bakit? May na-miss ka. Kaya mahalaga yung pagdalo sa gawa. Sumunod, alam niyo po ba, sa pagdalo natin sa mga pagtitipon, may pagpapala. Ayan o. Sa pagdalo ng gawain, tayo'y pagpapalain ng Diyos. Ayan. Di ba gusto natin ng pagpapala? Sino po rito gusto ng blessing? Sasak naman. Lahat tayo eh. Maging ako, gusto ko po ng blessing. At yung blessing, nagsisimula sa pagdalo sa gawain. Hello? Amen? Sino po rito yung nagtatrabaho? Brother Julie, nakawaranas na ng trabaho ito. At yung pagtatrabaho, yung sweldo mo nakabatay kung ilang beses ka pumasok. Pumasok ka ng 1 linggo. Ano nagiging sweldo mo, brother? 1 linggo lang din. Huwag kang mag-expect na ang sasahurin mo 1 buwan. Kung 1 linggo lang yung pasok mo. Bakit? Kasi babayaran ka ng kumpanya batay sa iyong mga gawa. Tama? Kaya huwag ka mag-reklamo lang. Bakit 1,000 lang din yung gab ko? Ilang beses ka ba pumasok? 1 linggo, hindi yan. Amen? Ganon din mo sa gawain. Kaya na, bakit? Ang liit lang ng pagpapala ko, bakit sila Brother Julian lalaki? Sila kasi parating present. Ikaw pati kang absent. Kaya na, expect mo. Di ba? Kung paano sa trabaho, babatayan ng sweldo mo sa araw na pinagtrabahuan mo, ganoon din po sa Lord. Ano po sabi ng Bible? Sa aklat na Isaiah 56 verse 2, mapalad ang taong nagsasagawa nito. Siya na tumatalima sa tuntunin ito, ginagalang niya ang araw ng pamamahinga at lumalayo sa gawang masama. Amen. Praise the Lord. At mapalad daw po. Mapalad yung mga tao na nagsasagawa. Pag sinabing mapalad, ano po ibig sabihin? May pagpapala. Kaya nga tinawag na mapalad eh. Nandoon yung pagpapala. Pag ikaw pala yung tumataliba, pag sinabing tumataliba, sumusunod. Pag sumusunod ka, may blessing ka. Tama? Kagaya ng mga anak ko, Eugene, kunin mo yung sapatos ni Papa. Sunod. Eugene, magluto ka. Sunod. Kalalaunan,
Eugene, ito yung premium mo kasi masunurin ka. Pero pag once na hindi sumusunod, Nia, kunin mo sa palas, Nia, maghugas ka ng plato, ayoko. Nia, magsayang ka, ayoko. Pag nag-request yan, binibilang mo ko ng shawarma. Shawarma ka dyan. Di ba? Pag naman kong siomay ka dyan, di ka nga sumusunod. Lakas mong mag-request. Di ba? Tama? Example lang po yun, no? Pero masunurin yung mga anak ko. Example lang yun. Ganon din sa Lord. Kung bakit maraming tao, pray ng pray, walang sagot, hindi ka naman sumusunod eh. Diba? Ang pagtugon ng Diyos, bata yun sa iyong pagsunod. Lord, bigyan mo ako ng pagpapala. Siyempre, meron tayong mga record eh. Tingnan mo nga, humihingi ng pagpapala yan si David. Tingnan mo nga kung tumatalo yan every Sunday. Ito po, tumalo. Tumalo po. Ay, ilan? Isang beses po sa isang taon. O, di ba? Wag ganun. Di ba? Ay, ano Lord? Pagpapalain ba natin to? Sa isip-isip ng Lord na pagpapala. Pagpapalain yan, isang beses lang tumalo yan. Ang pagpapalain niya yung palagi ang dumadalo, palagi ang present, palagi ang sumusod. Kaya sabi, mapala na taong nagsasagawa. Hindi sinabing nakikinig. Patuloy na nagsasagawa, tumatalima sa tuntunin, ginagalang niya yung araw ng pamamahinga. Diba? Siyempre, pag may paggalang ka, diba? Pag sinabing meron kang paggalang, sumusunod ka. Ay, araw ng linggo ngayon, nakakahiya naman sa Diyos na hindi dumalo. Huwag kay pastor, ha? Huwag yung sabihin, ay, nakakahiya naman kay pastor kung di dadalo. Hindi, wala po kayong pagkakautang sa akin. May pagkakautang tayong lahat sa Diyos. Kaya dapat, dadalo ka, hindi kay pastor. Dadalo ka, hindi dahil sa may pagkain yung church. Dadalo ka, kasi ginagalang mo ang ating Panginoon. Hello. At sa gagawin mong pagdalo, naroroon po yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Kung sakaling nagtatrabaho ka, meron kang halimbawa 6 na araw sa isang linggo na ginagawang pagpasok at pumasok ka ng isang buwan, may overtime pa. Of course, kung ano yung pinasok mo, yun din ang sahod na makukuha mo. Ganon din po rito. Kung ano yung dinalo mo sa gawain, yun din po yung pagpapalang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kasi kung ano yung tinanim, siyang aanihin. Okay? Now, sumunod po mga kapatid. Sa pagdalo po ng gawain, tatamasain po natin ang tunay na kasiyahan at kapayapaan. Dito pala natin mararanasan yung pagiging masaya. Kasi wala pong kasiyahan sa mundo. Naranasan ko yan. Nung ako po'y umiinom pa, punong-puno ko ng problema, naranasan ko pong mabasted. Hindi lang pala busted, kasi yung naging girlfriend ko, kinuwento ko nga nung kasister niya, yung kauna-unahang girlfriend ko, sundalo. Kung kauna-unahang girlfriend ko, ako po'y pinagtaksilan. Nung ako po'y dadalaw sa kampo, nakita ko po ng sarili kong mga mata na yung girlfriend ko nakikipagtukaan sa iba. Siyempre, ang sakit nun. Amen? Ang sakit. Iyak po ko ng iyak. Halos hindi po ako makausap. Araw-araw, gabi-gabi, iyak ako ng iyak. Dahil inisip ko, bakit ako niloko nung aking naging girlfriend. Pero nung ako po ay nakakilala kay Lord, lahat po ng lungkot, lahat po ng problema, lahat po ng aking kalulubayan ay pinalitan ng Diyos ng tunay na kasiyahan at kagalakan at nakaranas ako ng kapayapaan sapagkat sa Kanya mayroon tayong kapayapaan. Yeah. Ano po sabi ng Bible? Sa aklat ng Isaiah 58:13-14. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagala ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay. O gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Pinagbabawal din pa lang yung pag-uusap ng mga bagay na walang kabuluhan. Tuloy. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harapan ng buong daigdig. Tatamasahin ninyo ang kaligayahan
habang naninirahan sa lupain ibinigay ko sa ninuno ninyo si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Hindi. Pag ikaw pala nasa gawain ng Diyos, makakaramdam ka ng saya. Amen. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na yun, pero yun po yung nararanasan natin. Pag halimbawa may problema, di problema Lunes hanggang Sabado. Pero pagdating ng gawain yung problema, bigla pong nawawala at ang Diyos nagbibigay ng solusyon. Nakakaranas ka ng kapayapaan. Saan yun? Sa gawain. Kasi sa gawain, sabi ng Bible sa Matthew chapter 18 verse 20, kung meron ng 2 o 3 nagkakatipon, siya ay nasa kalagitnaan. Kung bakit pala may kapayapaan, kung bakit pala may kasiyahan, kung bakit nagagalak ang marami, andito ang Diyos. Nasa kalagitnaan natin ng Diyos. Sa inuman ba natutunan ng Diyos? Amen. Sasabihin ba ng Diyos kung sakasakali umiinom ka sin pa, natuloy mo lang yan. O-order ka pa ng isang bote. Amen. Kung halimbawa nasa pasugalan ka, ano doon ba yung Diyos? At sasabihin ka, sige, Logis, sa pula, sa puti. Hindi mo magagawa ang Lord. Hindi niya uudyukan ng kasamaan ng kanyang mga nilalang. Of course, ang sasabihin niya, anak, huwag ka dyan, dito ka sa gawain. Amen? Hello? Kaya, pag tayo pala inasa gawain, sabi niyan, tatamasahin natin. Pag sinabing tatamasahin, mararanasan, makakaptan mo yung tunay na kaligayahan pag ikaw ay nasa araw ng pamamahinga. Ito po araw ng pamamahinga, hindi po ito araw ng pamamahiga. Linig ko, araw ng pamamahinga at hindi araw ng pamamahiga. Ibig sabihin, pag araw ng pamamahinga, namamahinga ka sa presence ng Lord. Amen. Dinadama mo yung presensya ng Diyos. Hello? Amen. At yan ay mangyayari at magaganap pag tayo po ay nasa gawain ng ating Panginoon. Kaya pala napakahalaga. Amen. Kaya pala dapat walang uma-absent kasi every time na ikaw ay dumadalo, hindi ka lang pinagpapabanal ng Lord, makakaranas ka pa ng tunay na kapayapaan. Makakaranas ka pa ng tunay na kagalakan na hindi kaya ibigay ng sanlibutan. Tingnan niyo po yung iba. Mayaman na, marami ng pera, may kotse na, may bahay na, may lupa na, marami ng mga naging asawa, malungkot. Bakit? Wala ang Lord eh. Amen? Tama po ba? Marami po, ang dami-daming sandamak. Excuse me. Sandamak na pera. Pero malungkot, malumbay, magpipictorial na ganon. Amen? Yung iba naman, magpipictorial, nakatulala. Sabog yung kaisipan. Bakit? Kasi walang tunay na kapayapaan. Alam niyo po ba kilala niyo si Elvis Presley, Brother David? Oh, Elvis Presley. Bago mamatay si Elvis Presley, siya po ay nagkaroon ng kahuli-hulihang concert. At inawit niya yung kanta ni Frank Sinatra na I Did It My Way. Sabi niya, ayoko ng kantang to eh. But anyway, kakantahin ko na lang din. Kasi may nag-request. Maya-maya, sa kalagitnaan ng kanta, siya po ay nagsalita. At ang sabi niya, sino man sa inyo ang may alam kung paano maging mapayapa, yung kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko. Sa sino mang nakakaalam kung paano maging mapayapa, kausapin niyo ako sa backstage pagkatapos ng concert. Alam niyo po kung anong nangyari? Natapos yung buong concert, walang ni isang nangahas na lumapit kay Elvis Presley. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila man ay naghahanap ng kapayapaan. At ang kapayapaan hindi mo matatagpuan saan lugar, kay Kristo lamang at sa gawain ng ating Panginoon. Hello. Ganun na yung totoo kapayapaan. Kaya pag ikaw po galing ka ng problema, pagdating mo sa gawain, wow, ang sarap ng pakiramdam. Amen. Lalo-lalo na, yung mga kapatiran, welcome na welcome ka. Amen. Kakabayan ka ng bugiti, Brad, na-miss ka namin. Wala pong plastikan dito eh. Lahat po tayo dito, punong-punong ng kagalaka, hindi yung nakatingin.
Tapos ngingiti ka pero plastic mo. Ano naman si ano? Wala pong ganun dito. Bakit? Kasi lahat tayo binago ng Panginoon. Dito mo mararanasan yung totoong pag-ibig. Totoong pagmamahal. Kasi alam niyo po, lahat po ng mga tao sa labas, pag sinabing sa labas, hindi kabilang sa church. Lahat po ng tao sa labas, lahat ng buhay nila malungkot. Wala po akong nakilalang tao na wala kay Kristong masaya. Naranasan ko yan. Meron po ba kayong kilalang tao na masaya na wala kay Kristo? Lahat po ng taong wala kay Kristo, gaano man kayaman, gaano man katanyag, gaano man kasikat, malungkot ang buhay ng mga yan. Yung mga artista, mukhang nakangiti. Pero sa totoo, punong-puno po yan ng lungkot. Bakit? Wala si Lord Wala sa gawain ng Lord. Pero kahit wala kang pera, kahit wala ka, amen, kotse, bahay, lupa, kahit hindi ka sikat, pag si Kristo nasa puso't buhay mo at ikaw ay nasa gawain at dumadalo, ikaw ang pinakamasaya, pinakamaligaya, pinakamapayapang tao na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Magkatado doon ng word. Pero kahit marami ka nito, pag wala ang Lord, balisa ka Hello? Balisa ka. Amen? Lalo na pag meron kang number 2, siyempre pag nag-text yun, ako patay, baka mabasa. Balisa ka. Sabi ng Bible, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Bagko sa langit. Bakit? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang puso. For example, halimbawa, si Sister Minta may milyon. Nando doon sa bahay nila kayo. Malamang, hindi mapakalito. Ganun ang ganun, Pastor. Ang oras na ba na natapos yung gawain? Ganun ang ganun. Bakit? Basta, Pastor. Iisipin niya yung kayamanan niya. Baka mamaya mayroong pumasok doon. Nandun pa naman sa may mesa lang yung 1 milyon. Amen? Kasi totoo sabi ng Bible kung saan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Wala kang kayamanan. Sapat na kayamanan mo na sa langit. Panatag ka. Amen? Wala man akong pera, yung pera ko nasa langit. Okay lang yan. May nagbabantay ng mga anghelian. At wala rin mga magnanakaw. Hello? Amen? Paano kung ang kayamanan mo nasa gawain ng Diyos? Mas lalo kang magiging payapa. Amen? Nandun yung kayamanan mo. Kaya pa every time natadalo ka ng gawain, masaya ka. Alam niyo po, nalulungkot po ako sa mga kapatid ang hindi nakadalo. Kasi ang lulungkot ng buhay nila, sa totoo lang. Punong-puno ng problema. Kadalasan ang iniisip nila, paano tayo makakakain, saan tayo kukuha ng pambili ng ulam, saan tayo kukuha ng pambili ng bigas. Bakit? Wala kang payapaan Hello? Pero pag nasa gawain ka, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para ikaw ay pumayapa at mapagpala. Ang dami na po nating karanasan. Ang dami-dami na po namin mga naging experience ni Sister niya. Walang-wala po kami. Pero dahil sa kami po ay nasa gawain, Diyos po nagpapala. Isang araw, umatin po kami sa isang seminar ng Koreano. Amen. Wala kami pera. Amen. Natanggal po si Sister niya sa trabaho. Wala kami pera. Tatanggal sa trabaho. Kailangan pumunta ng gawain. Maya-maya isang kapatid ng pastor, pang merienda. Binigyan ako 250. Sabi ko, praise the Lord. Amen. May 250 ka ako, meron tayong pagkain mamaya pag-uwi. Pag-uwi po namin, purihin po ang Diyos, meron pong pagpapalang dumating na kung saan pinapaabot ni yung uncle ni sister niya, si Kuya Dad, sumbuhay pa. Pinapaabot, amen, sa aking pong hipan, yung 1,500. Sabi niya, pagabigay kay sister niya, kay niya. Tapos pakisabi, kunin dito yung electric pan. Sabi ko, praise the Lord, may 1,500 na, may libreng electric pan pa. Amen? Bakit nagkaganon? Kasi nga, totoo ang sinabi na salita ng Diyos, pagpapalain niya yung mga dumadalo at yung nasa presensya ng Panginoon. Hello? Amen? Makakaranas ka ng tunay na pagpapala at kapayapaan. Now, yun po sa mga dumadalo. Paano naman pag di ka dumadalo? Ano naman yung magiging kahihinatan mo? Ano po ang sasapitin naman ng mga taong ayaw dumalo at ayaw sumunod sa utos ng Diyos na dapat lahat dumalo?
O ito po, pag-aaralan natin. Okay? Mga kahinatan ng hindi pagdalo. Meron din palang masamang mangyayari pag di ka dumadalo. Okay? Of course, kabaliktaran ito nung ating napag-aralan. Ang una, okay, ang una pong kahinat na ng di pagdalo, mananatili yung galit ng Diyos sa iyo. Amen? Sino po gusto kaaway ang Diyos? Mahirap kaaway ang Diyos. Wala pa akong nabalita ang taong nagtagumpay, okay, nagtagumpay laban sa Diyos. Pag hindi ka pala dumadalo, yung galit ng Diyos nasa sayo. Bakit? Galit siya sa mga taong walang panahon sa Kanya. Ano sabi ng Bible? Sa aklat, okay, na Ezekiel 20:20-21. At pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang may mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ngunit, hindi sila nakinig. Hindi sila lumalakad ayon sa aking mga tuntunin, ni sumunod sa aking kautusan, na kung sundin ng tao ay magtutulot sa kanyang buhay. Hindi rin nila pinahalagaan ang araw ng pamamahinga. Hindi umaaten, ayaw dumalo. Kahit anong pilit mo, ayaw talaga. Ang sabi ng Lord. At inisip ko namang ibu sa kanila ang aking matinding puot. Yung galit ng Diyos, ibubuhos sa mga tao ayaw magbigay ng pagpapahalaga sa gawain. Niyayaya mo na. Atin ka na, hindi. Amen. Naalala ko po tuloy yung kwento para parabol talinhaga ni Kristo. Meron daw pong isang hari, okay, na nakutos sa kanyang mga alagad. Imbitahan mo yung mga tao, yung mga in-invite ko. Pakisabi, ready na yung gawain. Ready na yung handaan. Ano pong sabi ng mga tao? May mga katwiran eh. Pakisabi, pasensya na. Kasi, bumili ako ng pangapaka, kailangan kong i-test. Next time na lang. Yung isa naman, pasensya na. Kabibili ko lang ng bukid. Kailangan ko taniman, sayang. Yung isa naman, pasensya na. Katatapos ko lang ikasal eh. Siyempre, honeymoon. Kailangan ko munang spend ng time sa misis ko. Kaya, nagalit ang Diyos. At sabi ng Lord, ayaw nila, pues wag. Hindi na sila makaka-attend kahit kailan sa gawain. Puntahan mo yung mga mahihirap. Yung mga pilay, yung mga bulag, yun yung invite mo. Amen. Kaya yung iba, dumalo. Pero yung ibang mga mahirap, hindi dumalo, yun ang problema eh. Mahirap ka na nga, wala ka lang ang pagpapala, nagmamatikas ka pa, huwag dumalo. Hindi lalo kang hindi pagpapalain ng Diyos. Sabi ng Bible, yung puot daw ng Panginoon mananatili sa mga taong ayaw, igalang ang araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, umaga, tanghali, gabi, anumang araw, anumang oras, galit ang Diyos sa'yo. At pag galit ang Diyos sa'yo, huwag kang mag-expect ng pagpapala. Sino po rito yung galit na nagbigay pa? Di ba? Galit ka sa kapitbahay mo. Siyempre, kung magbibigay ka man, may laso na yun. Di ba, Babalo? Pero kung totoong galit ka, ba't ka naman magbibigay? Halimbawa, meron kang handaan. Galit mo yung kapitbahay mo, iimitahan mo? Hindi, ayaw mo nga makita eh. Therefore, pag ang Diyos ay nagalit, huwag kang mag-expect ng pagpapala. Puro hirap. Kaya, huwag tayong magtaka bakit maraming mga tao nakakaras ng hirap. Hindi naman dumadalo. At kadalasan pa ng mga tao, mahilig sa kabig. Yung kabig lang ng kabig. Diba? Yun ang gusto ng marami. O sige, bigay ka lang. Kuha lang ng kuha. Pero walang ibinibigay para sa Diyos. Ang Diyos, matuwid ang Diyos. Pag hindi ka tumadalo, hindi mo ginagalang yung araw ng pamamahinga, galit siya sa'yo. At yung galit na yun, mananatili habang ikaw ay hindi nagpapakumbaba, nagpapahinuhod, na lumapit sa Panginoon. Hello. Amen. Sumunod. Mayroon pong kaakibat na kapahamakan. Yung iba, bakit nadidisgrasya? Amen. Ang galing-galing magmaneho. Galing-galing mag-drive, nasa lang pa. Bakit? Hindi ka naman natalo. Madalas, umiiwas ka pa sa gawain.
pastor na ngayon lumalapit, Bible study tayo, hindi, tsaka na lang, next time na lang. Ako na lang yung aatin. Kailan pa? Minsan yun ang problema ng yung katuwingan at alibay ng marami. Sige, kami na lang ang dadalo. Paano dadalo? Kami na nga yung pupunta, hindi ka dumalo. Tapos yung hindi pa kami pupunta, yung ikaw pupunta, mahirap yun. Yung andyan na lang nga si pastor, nag-open na nga ng Bible study, tinatanggihan mo. Tapos sasabihin mo, kami na lang ang aatin. Sa totoo lang, hindi, pag gano'n yung sinabi na huwag ka lang umasa dahil hindi yung totoo. Kaya naman, bakit napapahamak na didisgrasya yung iba? Amen? Kasi nga, hindi sila gumagala sa gawain ng Diyos. Ano sabi ng Bible? Pakibasa, Jeremiah 17:21-22. Kung ayaw ninyong mapahamak, huwag kayong magbubuhat ng anuman kung araw ng pamamahinga. Ibig sabihin, pag araw ka lang ng pamamahinga, dapat talaga hindi wala kang gagawin. Aangarin ka na sa gawain. Sabi ng Lord, kung ayaw nyo mapahamak, huwag kayong magtatrabaho, huwag kayong gagawa ng anuman. Huwag kayong papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman sa araw na yon. Anong ibig sabihin? Pag pupunta ka sa araw ng gawain, dapat wala kang dala-dala ng samaan ng loob. Yung iba na atin sa gawain, masama loob. May galit. Sabi ng Lord, dapat pagka-atin ka sa araw ng pamamahinga, wala kang dapat dala. Wala kang dala-dalang sama ng loob, wala kang dala-dalang galit, wala kang dala-dalang pot, wala kang dala-dalang anumang sumpa, dahil baka magalit lang Lord. Amen. Pagka-atin ka, lahat ng pinag-awayan ninyo sa bahay lang. Huwag mong dadalhin sa church. Hello? Pwede na yung mga natutunan mo sa church, dalhin mo sa bahay. Pero yung lahat ng pagtatalo ninyo sa bahay, huwag mong dadalhin sa church. Bakit? Eh, syempre, pati yung mga tao doon, may involve, masasalinan ng espiritu ng galit. Eh, minsan pa naman, di ba? Ang gusto natin ng mga tao, meron tayong kasimpati, inaway ako. Dapat awayin mo rin siya. Magkampihan tayo, awayin natin siya. Di ba ganun eh? Sabi ng Lord, huwag kang papasok sa pintuang bayan ng Jerusalem na may dalang anuman. Baka dapat magdadala ng anuman. Anumang puot, anumang galit, anumang sama ng loob. Huwag din kayong magbubuhat ng anuman mula sa inyong bahay. At huwag kayong gagawa ng anumang trabaho sa araw ng pamamahinga. Ito'y igalang ninyo bilang banal na araw, gaya ng inutos ko sa inyong mga magulang. Ayan. Amen? Sabi ng Bible, kung ayaw nyo mapahamak, dalo kayo. At sa pagdalo nyo, huwag kayong magbibigit ng anumang sama ng loob, galit, o anumang chismis. Bakit? Nagagalit ang iba. Kaya pag nandito kayo sa gawain, ang focus nyo, gawain. Amen. Yung iba kasi, nasa gawain, pero yung isip, ang layo. Ano kaya ulam mamayang tanghali? Yung labahan ko kaya gabundok na paano ko lalabahan? Di ba? Yung sinaing ko. Kung nga pala sinaing ko, nakasusunod, nakalimutan ko. So, minsan, maraming mga tao, wala po sa focus. Dapat wag po tayong gano'n pag sa gawain. Pag nasa gawain ka, na kay Lord lang yung isip at puso. Amen. Hindi po pwedeng may dala-dala tayong alalahanin. Okay? Nasa gawain ka, nag-aalala ka. Na baka walang bantay yung bahay mo, nakakain na ba yung mga anak mo. Huwag ka nang dumalo talaga pag gano'n ang ganyan ang iyong naging kaisipan. Kasi sabi ng Lord, huwag magdala ng anuman. At pag hindi ka naman dumalo, may kapahamakan. Amen? Kaya, pag meron po tayong nabalita ang merong taong napahamak, anuhin mo, dumalo ka ba sa gawain? Eh, hindi. Katolik na ako. Kaya pala. Kasi nasabi ng Bible, hello. Pero pag dumadalo ka, imposibleng hindi ka iingatan. Ito nyo si Sister Minda. Ang dami-dami na pong pagkakataon. Nahulog sa motor. Nahulog sa hagdanan. Bumalentong. Ang dami na nyo. Nandiyan pa rin. Malakas pa rin. Amen. Iniingatan ng Lord. Bakit? Natalo eh. Eh, papurihin mo ang Panginoon. Natibo lang. Natusok ako. Purihin ang Panginoon eh. Kung ano na po nilagnat na totoo po yun. Meron sa amin gano'n eh. Natibo.
nilagnat, sumunod, namaga yung daliri, later on, pinutol na yung braso, dahil nalamang diabetes, nagkaroon na po ng komplikasyon sa simpleng tipo. Bakit? Kapahabakan ang itutulot ng di natin pagdalo. Pero pag dumadalo ka, iingatan ka ng Lord. Ayan, halimbawa, Sister Mika, nagkagayak na, natulas. Ba, iingatan ng Lord. Sige, tuloy lang, iingatan kita. Bakit? Kasi alam ng Lord na yung puso mo sa gawain ng Diyos. Dahil ang mga totoong nagmamahal sa Diyos, walang malapit, walang malayo, walang mahirap. Pag ang puso mo, gusto mong bigyan ng kaluguran ng Diyos, dadalo ka sa gawain mo, alam ng Diyos yan. May kapahamakan pala, mga kapatid. May kapahamakan sa mga taong hindi dumadalo. Huwag lang sana tumating sa point na iba yung mangyari. Sumunod, pag hindi po pala tayo nadalo, walang kapayapaan. Wala kang kapayapaan sa isip at buhay mo. Walang kapayapaan yung bahay ninyo. Pati kayong magulo, nag-aaway-away kayo. Kayo na nga lang dalawa, nagsusuntuhan pa kayo. Kayo na nga lang mag-asawa. Kayo na nga lang magpapamilya. Kayo ba nagkakaaway-away? Bakit? Sapagkat walang kapahingahan sa mga taong hindi gumagalang at hindi dumadalo sa gawain ng Lord. Ito po sabi, Hebrews 4, 1-7. Kaya nga, habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo makapasok sa kapahingahan, o habang mayroon pang pagkakataong umaten, okay, hindi lahat ng panahon pipili tayo umaten. Okay, sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangako. Sa pagkatulad nila, napakinggan nila ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balita kanilang narinig dahil hindi nila tinanggap na may pananampalataya. Okay? So meron pong mga tao na hindi nakaranas ng kapahingahan. Bakit? Hindi nila tinanggap yung totoong salita ng Diyos. Dumalo, pero wala sa puso. Tuloy. Tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang itinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi. Sa mga tumanggap at nagpatuloy, mayroong kapayapaan, may kapahingahan. Sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito, kahit tapos na niya ang kanyang mga gawain mula ng likhain sa lipunan. Nangako, ang Diyos na po mismo nagsabi, hindi sila makakaranas ng kapahingahan. Pag hindi ka umaten ng gawain, walang kapahingahan na mararanasan ng tao ayaw duman. Parati kang tuliro, parati kang balisa, parati kang may iniisip, at kahit wala kang kaaway, pili mo parang may hinahabol, may humahabol sa'yo, lahat marami kang utang. Di ba minsan? May tatawag. Bubuti lang nga si Sister Mendel, kahit na iba yung number, kinakausap eh. Pero yung iba, di ba? Pag may tatawag, ibang number, huwag sagutin niya. Yan yung pinaglungnan ko. Utang yan. Di ba? Balisa tayo. Pag may kumatok, baka yun yung kaaway ko. Yan yung tinaga ko ng kamakailan. Walang kapahingahan. Walang kapayapaan. Amen. Tuloy. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahan aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit, may inaanyayahan pa rin pumasok sa lupain iyon ng kapahingahan. Tuloy. Kaya't muling natakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag din ngayon. Pagkalipas sa mahabang panahon, sa pamamagitan ni David, sa kasulatan na banggit, ngayon, kapag narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ano po ibig sabihin ng Lord? Habang may meron pang pagkakataon, napapakinggan mo pa yung pangangaral ng Lord, magbago ka na, atin ka na. At parating mong dapat ilagay sa kalendaryo tuwing linggo, dapat aatin tayo, hindi pwedeng hindi. Magagalit ang Lord, wala tayong kapahinga. Kaya minsan, di ba, magkukulat ka, yung bahay sobrang gulo. Amen. Bakit? Wala pong panahon para dumalo ang marami.
Yun ang sabi ng Lord hindi sila makakapasok sa aking kapahingahan. Pero nagtakda daw siya ng isang araw. Ano yung araw na yun? Yun yung araw na pag narinig mo yung babala at paalala ng Diyos, magsisi ka. Atin ka na. Balik ka na sa Lord. Pero kung hindi ka nakinig, sabi dyan, huwag mong patigasin ang iyong puso. Bakit? Delikado. Amen. Delikado. Kaya sabihan natin sa mga kapatiran na hindi dumadalo. Delikado. Delikado kayo. Amen. Delikado. Now, lastly, mga kapatid, yung hindi natin pagdalo, nagtutulot yan ng kamatayan. Nagtutulot ng kamatayan spiritually, yun ang unang mamamatay, mamala. Magtutulot ng kamatayan emotionally, wala ka nang maramdaman. Magtutulot ng kamatayan mentally, magtutulot ng kamatayan financially, and then later on, magtutulot ng kamatayan physically. Ito sabi ng Bible. Exodo 31, 14, 15. Ipangilin ninyo. Ano ibig sabihin na ipangilin? Diba? Dumalo kayo. Ipangilin ninyo. Sundin ninyo yung araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Banal pala yun eh. Ito kung tinatawag natin Holy Day ng Panginoon. Papatayin ang sino mang hindi magpapahalaga rito. At ititiwalag ang sino mang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang ika-7 araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sino mang magtrabaho sa araw na ito. Hindi? Buti na lang, binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon na mabuhay. Sa katotohanan, meron po kaakibat na kamatayan pag hindi dumalo. Alam niyo po ba sa Korea, sa South Korea, ang tindi po ng mga tao doon. Araw ng linggo, halimbawa, alas 9, yung kanilang gawain. Alas 4 pa lang gising na, nagagayak na. Bago po maka-alas 9, 7 o'clock pa lang nasa gawain na. Bakit? Ganun po nila igalang ang araw ng pamamahinga, ang araw ng gawain. Eh sa atin, wala eh. Amen? Kaya mo na, kung di makatalo, the next time, yun ang problema. Kaya sabi ng Bible, habang ang araw ay tinatawag na ngayon, huwag mong patitikasin ang puso mo. Kasi wala nang next week eh. Paano kung sinasabi mong next week eh, hindi ka na inabot, namatay ka ngayon? Patay ka. Dahil, pag nagpatuloy ka sa hindi pagdalo, may kaakibat na kamatayan. Hindi po ako nananakot. Sabi ng Bible yan eh. Okay? Ang Diyos po nagsasabi may kaakibat na kamatayan sa mga taong hindi dadalo at patuloy na hindi dadalo sa kanyang gawain. I-ignore ang panawagan namin. Kaya dito po ako magtatapos. Since nalaman natin yung mga pagpapala at sumpa, okay, na nakalaan sa taong dadalo at hindi dadalo, ano po yung maganda natin gagawin? Amen. Of course, doon tayo sa gusto natin dumalo para mapagpala. Amen. Gusto rin natin maligtas. Paano ka maligtas? Wala ka sa gawain ng Diyos. Amen. Hindi naman pwede isusubo sa iyo ng Lord ang lahat ng bagay. No. Kinakailangan natin kumilos. Okay? At yung pagkilos na yon ay sa pamamagitan ng ating pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kaya sana matutunan po natin. Ilagay natin sa ating puso't isipan, huwag natin kakalimutan na every Sunday, dadalo tayo. May pagkain man o wala, may trabaho man o wala, may sakit man tayo o wala, dalo tayo kasi utos siya ng Diyos. At dahil utos siya ng Diyos, amen, dapat po lahat tayo ay susunod. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayo po ito kayo. Lord God, maraming salamat sa iyong mga salita na napakinggan sa mga oras na ito. Nalaman namin ang kahalagahan ng pagdalo. Dahil dito namin naiintindihan na unawaan na may mga pagpapala at may kaakibat ng sumpa sa mga taong dadalo at sa mga taong hindi. Sabi ng iyong masalita, huwag natin kaligtaan. Huwag namin kaligtaan ang pagtitipon dahil alam namin nalalapit na ang pagbabalik ni Kristo. Lalo mo ilagay sa puso namin ang puso na lalong dumalo. May kasama man kami o wala. May mag-invite man sa amin o wala.
Dadalo kami kasi mahal ka namin at ginagala ka namin bilang Diyos. Sa aming pansamantala, pagkatapos sa paghiwa-hiwalay, ay patuloy mong ingatan at pagpalain ng aming mga buhay. Thank you, Lord, purihin ka. In Jesus' name, Amen.